Daming deputy majority leader, ang daming assistant majority leader, yung mga vice chair ng appropriations committee, pati minority leader, blah, blah, blah. Yan ang leadership. So magkano naman yan? Yan po kanya nasa mga 50 billion. Okay. O de 450 plus 50, ilan na yun? Di 500 billion. O de 500. O ano pa? Di ba meron pa? Yun pong ang program appropriation. Okay. So magkano naman yung program? Iyan po ay 100 billion. O ilan na? Di 600 600. Ayan. O ngayon, magkakaroon ka ako ng BICAM. Alam mo na yun, Nelson. Yung Senado tsaka siya ano ang karaniwang nangyayari pagkatapos ng BICAM? Nagkakaroon po kanya ng pagbabago mula po dun sa NEP at saka po yung GAA. Yung NEP, ito yung target. Pagkatapos na GAA, ibig sabihin, naging batas na. Ano ka ako ang pangkaraniwan? We're talking about the 2025 budget. Ano ang diferensya nung sa NEP hanggang sa lumabas yung batas? GAA na eh. The difference between the NEP and the GAA, sabihin mo ngayon kung magkano. 400 billion, sir. Wow. Tinotal ko 1 trillion. So 600 plus 400. Di ba nga, 1 trillion yan? 1 trillion. 1 trillion. Sabi ko, Mr. Secretary, 1 trillion ang nakwenta ko. Ito ba ang ibig mo? Yan po, kanya. De 1 trillion. Kung baga ka ako sa tao, taba. Hindi kailangan ng budget natin to kasi naipundar nyo na eh. Nailista na ninyo eh. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Nailista na nating lahat. Kung baga sa tao, nakwenta na. Ito ang ating talagang kailangan natin. Naglagay ka ng 1 trillion taba. Hindi natin kailangan yun eh. Kung baga ka ako sa katawan ng tao, cholesterol. Bad cholesterol yan. Anong gagawin mo sa bad cholesterol? Iti-treat mo yun eh. Iinom ka ng gamot. Siyempre po. Meron kang maintenance. Kung kinakailangan kang magpa-opera ka. Kapag hindi mo tinreat, kapag hindi mo ginamot, yang taba na yan. Yung cholesterol na yan, Ikabubuhay mo ba yan o ikamamatay mo? Ako, high blood po yan. Mamamatay ka. Babara ugat mo yan eh. Ngayon, palagi niyong nilalagyan ng taba ang ating ekonomiya, ang ating budget. Kaya kaganitong bansa natin. Tama o hindi? Yan po ang nangyayari, sabi nila. Yun ang pinopoint ko, yung sistema. Hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. Hindi lang ako nanguhuli ng butete. Kailangan maitama natin ang sistema. Kaya pala sa isang panayam siya na napakinggan ko ng bandang huli, kasi kung hindi natin may tatama ang sistemang ito, kahit mawala tayo dito, paulit-ulit ang problema ito, palaki ng palaki. Ayan nga po mga ka-update, no? Dito nga nililinaw ni Senator Marcoleta, yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Di ba, unti-unti na hon lumalabas eh. Unti-unti na hon lumalabas itong mga naging trabahador o yung mga alaga nila Saldico, nila Tambaluslos. Kasi nga, kahit na anong paikot-ikot natin dito, lilitaw at lilitaw pa rin ang katotohanan kung sino yung mga utak ng mga anomalya ngayon sa ating bansa. Mention na tawag na yung pangalan ni Martin Romualdez, ni Saldico. Pero sino po ba yung dinidiin nila? Si Saldico lang. Diba? Tulad ng ating ginawang content nung kanina mga ka-update, sabi ni Maharlika, itong si Saldico, parang treasurer lamang nila yan. Yung pinakautak talaga dito, si Martin Romualdez, si Tambaluslos. Diba? Yan po yung malaking katotohanan dyan. Diba? Sinabi pa nga ni Maharlika, mga ka-update, na baka nga daw, gurgurin pa yang si Saldico para hindi talaga magsalita. Mapagtakpan palalo yung mga pinakamalaking mafia o pinakamalaking tao sa likod ng mga ito. Yan po ang katotohanan dyan. Diba? Pwede po nilang banatan itong si Saldico para hindi na kumanta, para hindi na mapangalanan yung mga iba pang sangkot na malalaking politiko o senador, congressman na nasa likod nito. Diba? Yan po yung nakakakilabot dyan. Ito nga si Senator Marcoleta, kahit konti-konti mo makaka-update, hinuhuli niya po itong mga tiwali.
nabanggit na nga dito si Martin Romualdez, di ba? Napakalaking achievement na ho yan. Yung mabanggit, yung isa sa mga magnanakaw, si Saldico. Di ba? Meron na ho eh. Meron na po tayong mga suspect kung sino. May ideya na ho tayo kung sino yung mga nagnanakaw ng bubulsa ng kaban ng bayan. Sa pinapaliwanag din ni Senator Marcoleta, mga ka-update, no, na ito ang mga diskaya, lagi gusto niyang bigyan ng WPP o Witness Protection Program. Kasi nga mga ka-update, ito mga diskaya, parang naging biktima lang din ho sila ng mga ibang katiwali dyan, ng mga ibang senador. Kasi ito ang pinipilit nila nila One Ball University, yung ibalik yung mga ninakaw nila. Paano nila ibabalik yan kung hindi matitrace kung saan galing yung mga pera? Saan galing? Sino senador, sino congressman, yung mga sangkot pa? Kailangan i-trace muna lahat yan, di ba? Babalik naman daw ho yan, sinabi naman ni Senator Marcoleta. Pero kailangan po natin buksan, alamin kung sino-sino pa yung mga sangkot dito para malinaw po sa atin, di ba? O hindi ba isa sa amin? Sabi niya, narinig ninyo, hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niyang sinabi niya yun. Opo. Bakit kanya, nung panahon ni Napoles, 10 billion lang, sabi niya. Ay, oho. Tama. Hindi ba kanya may nakulong pa? Kasi kanya yung mga nakulong, nakalaya pa eh. Siguro kanya sisihin natin dito, hudikatura. Naku po. Dapat kanya hindi na Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Para bang ang nangyari, kasalanan ng hudikatura at pinalabas yung nakulong. Eh kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat ng butete, sabi ko nga sa'yo, lahat ng sapsap ikulong mo, pero yung sistema, hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari. 10 billion lang panahon ni Napoles, 2013 ba yun? 2014? Mga ganun po. Pagkatapos ng 15 taon o later on, daang bilyon na. Trillion na. Hindi 10 eh. Anong nangyari? Nelson, Jen? Opo. Naging amateur si Napoles eh. Hiyang-hiya nga rin po ngayon eh. Hindi makalabas eh. Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. Nako. Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, kinakailangan mapalitaw natin sino ba yung mga proponent na yan. Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Pagkatapos may diferensya yung NEP at saka yung GAA. Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? 15% ng ating national budget, taba. Tama po. Hindi kailangan. O bakit tayo nangungutang? Yan ang sinasabi kong palagi. Magkano na ang outstanding debt ng ating bansa? Sa ngayon, Nelson, tingnan mo sa Avatar. Parang mga 14 to 13 trillion na ata ngayon. Ilan, Nelson? Para yung lahat na sinasabi natin tama, ilan ang outstanding debt ng ating bansa sa ngayon? Habang iniisip mo yan, Nelson. Hindi niya, huwag mong iisipin, hindi yung avatar natin. Ayaw nating nagsasabi ng hindi totoo rito. Opo. Habang inaano ni Nelson. Unahin ko na, 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate ko, no? 17 trillion ang ating utang. Lumampas na tayo dun sa statutory limit. Ang statutory limit natin, 60% dapat yung ratio sa pagitan ng ating debt to GDP. Yung utang at saka yung ating kikitain. Dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. Yun ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong daigdig. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Nako. Tanong mo sa akin, lumampas ba tayo? Sabi niyo kayo, lumagpas na ng todo, Sen. Wala pa ako sinasabi. Tanungin mo muna ako. Lumagpas na ba talaga tayo? 61%. 61 pa rin eh. Alam mo yung epekto ng paglagpas na yun? No, pasagutin mo si Nelson. Ma-hospital tayo niyan. Importante kapag kayo ay mataas ang kolesterol, magpa-hospital kayo, pa-check up na kayo. Ang gawin mo dapat, hindi ka dapat magkakaroon ng kolesterol. Yun, huwag mong papayagan. Prevent na natin. Isip-isipin mo. Hindi mo naman kailangan yung 1 trillion na yun. Ba't ikakapit mo sa budget mo yun? Ito na nga, Sen. Wala nang kailangan pang puntahan eh. O kaya lapitan. Dahil Sen, mga kababayan, meron na tayong zero balance billing. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng mga DOH hospital. Kaya wala na po kayong babayaran kahit po mataas ang inyong kolesterol. Panoorin natin ang kampanya ng DOH tungkol dito.
Bayad sa check-up o bayad sa doktor. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan, staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon, siya magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabpin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababaltad ang pangyayari ngayon. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng ilang gusto niyang palakihin, okay. Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung sino magnunotaryo. Hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng magnunotaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin na ikaw talaga'y nakahandang humarap dito. Kasi pinalalabas nila ngayon sa social media para bagang Peke. kayo ang Nameke. nameke. At saka parang dating Marcoletas witness. Sige, ganun po ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap po nga yung binasa natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo mga staff mo, sekretaryo mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ang ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun So sa page 58 na nandun O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Gano'n nga kakapal yun Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan diyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan niyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter diyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Pabigat pala yan, Sen, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Nako. Anyway, meron pang isang nagrevelasyon din doon kahapon sa Senado, yung Undersecretary Roberto Bernardo. Mukhang doon naman, mukhang nagbanggit din po siya na ilan pa mga pangalan ng senador na damay pa yung isang dating senador, Senadora Nancy Binay. Narinig ko. Ang point ko, mukhang dumadami na witnesses. Wala bang masama doon kung dumami na ang mga nakapaloob po doon sa WPP, yung Witness Protection Program? Depende po sa direksyon na tinatahak po ng aming chairman. Nasa kanya po yun Ako naman po, wala na akong kinalaman sa pagdidirect kung saan pupunta yun, sapagkat ako'y membro na lang doon. Ayun.
isa pa po doon sa napansin din ng marami, at ngayon ay kalat na kalat sa social media, yung in-approach yung si Alcantara, na parang nagmumustra kayo, Kinausap nyo. kinausap niya doon sa, ito ba may kinalaman doon sa kanyang statement na ang tingin po sa labas sa iba ay parang pinaltan yung talagang statement na dapat niya basahin, Sen? Meron ba Hindi, kayong... wala naman akong tinanong doon. Okay. Meron lang akong kinlarify na kung ano yung nangyari dito at saka ganun. Kasi Ayun. sinasabi ko kay Sec Boying, panatilihin mo ka kung paano yung ginawa mo doon sa una. Opo. Sana pare-pareho kasi nag-a-apply nung umpisa ng Witness Protection Program si Gutesa. Sabi naman ni Secretary Boying, oo, sa kanya. Kaya lang ayaw na niya na magpa-cover. Sa huli kasi nagbagong isip niya. Hindi po, ayoko na pong magpa-cover ng WVP. Kasi sinabi niya, sa umpisa siguro, iniisip niya na baka sakaling makatulong nga naman sa akin yan dahil may pamilya naman ako. Ako kaya kong pagtanggulan sarili ko. Ngunit, yung pamilya ko naman, nandun naman. Magkahiwalay kami. Nandito ako, nasa Masbate ang pamilya ko. Nung umpisa siguro, inisip niya na okay lang. Siguro sa pagmumuni-muni, tumagal din naman siya dun eh. Nakikita ko nga kasi, nung na parang nabubor na siya eh. Wala naman palang itatanong sa akin. Tumagal ako ng tumagal ng ganito eh. Bigla ko marami sa kayo. Di ba? Opo. Last point po, mga 5 minutes, Sen. Isa pa, yung laging pinupukul sa inyo, minsan naipaliwanag na natin ito, pero sa kabatir ng higit na nakararami, nag-aabogado raw kayo kay yung sa pamilya Diskaya at para bagang pinoproteksyonan nyo raw po sila. Ano ba ang opisyal na sagot nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan, Sen? Hindi po ako nagpo-protection sa kanila. Kung mapapansin po ninyo, yun lamang pong titulo ng batas na yun, Witness Protection Program. and Benefit Program. Aha. Sino po nagpo-protekta? Yung batas po eh. Di ba? Witness Protection and Benefit Program. Opo. Nag-apply po sila, nakiusap, yun ang po nakalagay sa Section 4 ng batas, kapag nag-apply sila, natatakot sila sa kanilang kalagayan. Yung pong chairman po, ako po yung chairman noon, kaya sinunod ko lang po yung sinasabi ng batas dahil nagpapatulong sila na makover ng witness protection. Okay. Kaya lang nagkaroon ng problema yun kasi merong nagsasabi na kamukha na sinabi nga lang nauna na Secretary of Justice na kailangan magsoli muna. Ang sabi ko sa kanya, walang nakalagay na requirement na gano'n. Pero hindi ako laban sa pagsusoli. Yes po, yun ang liwanagin. Akala kasi hinaharang yung pagsauli, Sen. Hindi ko hinaharang. Ang gusto ko lamang, kung ano yung sinasaalang-alang ng batas, kailangan nating tuparin na walang labis, walang kulang. Hindi pwedeng i-bend the law. Yung pagsusoli, yung pagsusoli kasi, kalimitan, kung hindi man lahat, doon sa panghuli na yan. Kasi doon sa panghuli, doon nadidetermine ng korte kung gaano yung pananagutang sibil. Kasi dito, yung kung nakasunod siya sa requirement ng batas, nakatulong siya sa Estado, na ipagtanggol yung karapatan ng Estado, na ipakulong lahat kung sino yung dapat ipakulong. Kaya karaniwan, hindi na siya sinasampahan ng criminal action. Ang natitira na lang yung civil liability. Yes. Kukwentahin ngayon ng pamahalaan, ito isosoli mo to kasi lumitaw na nagkulang ka. So, kumo ikaw ay, huwag mo sabihin na kumo ikaw ay nakaligtas ka sa criminal prosecution, hindi ka na ididemanda, pero may pananagutan kang civil. Ayun. Sa mga tweet, darating po yun doon sa bandang huli. Turo muna. Kaya lang sinasabi kasi ni Sec Boying, oo nga, nangyayari sa huli, pero meron din kanya sa unahan. Sa simula. O sabi ko, opinion mo yan. Ako kasi, kung ano yung nakalagay sa batas, yun lang ang sinusunod ko. Ipakita mo sa akin, saan sa batas na nangyayari yung una. Wala naman siya. Hindi, kanya, opinion ko yun eh. Opinion mo pala yan eh. Hindi naman mangingibabaw ang opinion mo doon sa sinasabi bilang ng batas. Justice Secretary. Pero yung part ng practicality, kasi sabi nila, di ba ka naman, ang civil case ay tumaabot ng pagkatagal-tagal yan eh. Baka mamaya, pag natapos wala na tayong mabawi. Oo, sino nga magsasabi, magkano ba isosoli? Nakalagay ba sa batas, ikaw bang kukwenta, Justice Secretary? Baka magkamali ka dyan. Baka isang araw ikaw mademanda, abuse of discretion, sapagkat paano mo kukwentahin? Baka maabuso mo yung kapangyarihan mo. Walang parametro eh.
Pero pwede naman, halimbawa, good gesture. O di, nasa kanya. Pero huwag mo sasabihin na ito'y nasa batas. Ayun. Opinion mo kasi yun eh. Kasi parang ginawa ni Bryce, di ba? Nagsauli nung dalawang mamahaling sasakyan niya. Parang ang dating eh. So, ang sinabi ba, yun na yung restitution? Wala naman sinabi. Hindi nga po. Voluntary nyo na sinabi, ginawa yun eh. O, ano magagawa mo? Nag-volunteer siyang ganun. Ngayon, nagkaroon ng... Pero kailangan liwanagin natin. Ako po, wala akong sinasabi na ayaw kong magsoli kung sino man ang dapat na magsoli, lalong-lalo na kung ito po ay pera ng bayan. Ngunit isalig po natin sa pamamagitan ng batas. Yun po ang aking pangangatwiran. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan, hindi po ako nag-iiba ng ang aking patakaran. Liliwanagin ko po sa inyo, hindi ako kalaban ng pagsusoli, lalong-lalo na po kung ninakaw sa bayan. Ngunit ilagay po natin sa pamamagitan ng proseso ng batas. Sabi nila dapat daw ay medyo dumistansya kayo kay Diskaya kasi mukhang marami ata sasabihin si Diskaya pagka hindi nyo napigil eh. Ganun ba ibig sabihin nun? Anong dumistansya? Sabi kasi, di ba, ang lumalabas sa social media ngayon. Ako nga yung kukunti lang, sila nga yung puro na lang siya tinatanong, hindi ba? Ako nga po, paminsan-minsan lang ako nagtatanong. Ang punto ko na lang dito, Sen, mukhang may mga taong ayaw magsalita ang Diskaya. Hindi kaya ganun naman ang sitwasyon? Ayaw kong mag-speculate, pero ako, kung pinag-uusapan ay yung distansya. Opo. Hindi ko naman kinakausap yung mga yan eh. Ayun. Diba? Sige po, basa pa kami ng mga reaksyon. Sabi ng ating mga reactors, B, ituloy po hanggat hindi nalilinawan lahat ng sangkot dito. Philman Lamina, Lucena City. Tuloy lang muna, Kendra ng Caloocan. B, mas okay yung live na nakikita ng mga tao ang pag-iimbestiga at wala din pong tiwala sa ICI. Jennifer Galura. Speaking sa bagay na yan, bakit daw po balak niyo ipatawag sa Blue Ribbon yung ICI? Balak kong ipatawag? Opo, lumabas ngayon sa mga balita na para bagang kino-question nyo yung pagiging independente nila. Wala ko sinabi na ipatawag. Opo. Ang sinabi ko, nung kami lang nag-uusap, ang kausap ko si Senate President, alam mo, sabi ko, kailangan ma-define natin yung collaboration ng Senate sa pamagitan ng Blue Ribbon Committee sa ICI. Okay. Kasi ako, alam mo, baka hindi pa ninyo nakita, ang Senado po ay legislature. Yes po. Yung ICI is a creation of the Executive Department. Kapag binasa po ninyo yung powers na nakalagay dyan sa Executive Order 94, parang magre-request siya ng impormasyon sa Senado, sa House of Representatives, sa mga korte, at saka sa Sandigang Bayan. Yes po. Paano kako yung institutional boundaries? Paano yung separation of powers? Paano kako yung system of checks and balances? Magkakahiwalay tayo. They can request. Okay, ang susunod na tanong, pag nag-request ba, granted? We can refuse because we are a separate branch of government. Kailangan natin pag-usapan yun. Not within the context of the Blue Ribbon Committee, but as Senate as a whole. Ayun, malinaw. Tama ka naman doon, sabi naman niya. Yun ang aking binabanggit. Palagi kasi akong nandun sa kung ano yung tinatadhana ng batas. Ayaw kong magkamali kami. So, pag-usapan namin. Kasi pumayag naman sila eh. Mukhang nagpalabas ng statement ang Malacanang dyan. Na para bagang, ang punto ay yung binanggit ninyo. Sino ang nagsalita sa Malacanang? Baka yung tagapagsalita lang naman. Well, yun na nga po. Sabihin mo sa nagsasalita na yan, mag-aral siyang mabuti. Dapat pag... Inubo ko. Ba't napaubo ka? Wala naman ako sinabing masama. Nasabid lang po ako, Sen. Masaya na po kayo. Ikasasamid ba yung sinabi ko? Di po. O ikatutulong ng, ikahahanap ng mas mabuting paraan para tayo ay magkasundo-sundo bilang isang mamamayan. Hindi ko nga po alam ba't ako nasamid, Your Honor. Pasaya na po kayo. Marami pang babatiin. Iba yung kapeng inuuno mo sa iniinom ko eh. Dapat bang itigil na rin ng Senado? Yan na. At ipaubayan na lamang sa ICI ang investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Ang nagsabi ng opo, tigil na yan, 17%.